Natatakot si Putin. Natatakot siyang mawala sa kanya ang Crimea. Winawasak ng Ukraine ang industriya ng langis ng Russia, kaya ramdam ito ng mga taga-Crimea. Ang sakit na yan ay nagiging galit. Galit laban kay Putin at sa Kremlin. Kung sa Russia ito nangyari, tiyak magpapadala agad si Putin ng militar para supilin ang anumang pag-aaklas. Pero sa Crimea, hindi ligtas ang militar ng Russia. Araw-araw, winawasak ng mga drone at misil ng Ukraine ang mga base at commander. Kaya lumalapit si Putin sa Europa. Hinihiling niya sa mga leader ng Europa na kontrolin ang Ukraine. Kung hindi, ay aatakehin niya ang NATO. Ito ay isang desperadong pananakot na umaasa si Putin na makapagliligtas sa kanyang rehimen. Pero mukhang lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon. Kaya sa video na ito, talakayin natin kung ano talaga ang nangyayari sa Crimea. Paano pinapalala ng Ukraine ang sitwasyon para kay Putin? At bakit natatakot ang Kremlin? Magsimula tayo sa kung ano ang nangyayari sa rehiyon. Dahil talagang lumalala na ang sitwasyon at kumakalat ang kaguluhan. Makikita sa clip sa inyong screen na ganitong mga pangyayari ay nangyayari sa buong peninsula. Ang krisis sa gasolina sa Rusya ay nagiging epidemya ng krimen, kung saan nagnanakaw ng gasolina ang mga tao mula sa mga nakaparadang sasakyan. Parang noong dekada 90 ito, noong bumagsak ang Soviet Union at sinakop ng mafia ang bansa. Malalim na krisis sa ekonomiya at ang mga karaniwang tao ay sawang-sawa na sa lahat ng ito. Ito para kay Test, ito naman para kay Orange. 85, 90, 75 o iba pa. Ito na. Dahil palala ng palala ang pagiging bihira niyan araw-araw. Habang nire-record ang video na ito, kalahati ng mga gasolinahan sa Crimea ay ubos na ang gasolina. At yung mga meron pa, binebenta nila ito sa sobrang taas ng presyo na parang dapat illegal na. Isang buwan lang ang lumipas. Ang presyo ng gasolina sa Russia ay mula 60 rubles, dolyar, 0.60 kada litro ngayon. Umaabot na ng 100 rubles. Imposibleng itanggi kahit ng Kremlin na dumadaan ang Russia sa kakulangan ng gasolina. Sa katunayan, napakalaganap ng sitwasyon na pati ang Russian media ay nag-uulat na tungkol dito. Pakinggan mo mismo. Patuloy ang ulat ng pahayagan sa Russia tungkol sa presyur sa kanilang ekonomiya. Ang pangunahing balita ngayon sa New Zealand Gazette ay ang kakulangan ng gasolina. Sa bilang sa mga rehiyon, may kakulangan ng gasolina sa loob ng ilang linggo na ngayon. Nakakagulat ang patuloy na krisis sa gasolina kahit ipinagbawal ng gobyerno ang pag-export nito. Hindi lang sa mga Ruso kundi pati na rin sa mga kaaway na nagnanais pabagsakin ang ekonomiya ng Rusya. Noong mga nakaraang taon, nag-e-export ng hanggang 15% ng gasolina ang mga kumpanya ng langis sa Rusya. Isipin mong ang pagbabawal sa export ay magdudulot ng sobrang supply sa bansa. Pagkalipas ng 7 buwan, mula nang magbawal ng export, inamin ni Deputy Prime Minister Alexander Novak na may kakulangan ng gasolina sa mga rehiyon. Sabi ng ahensya ng estadistika, mula simula ng taon mas mabilis dumoble ang taas ng presyo ng gasolina kaysa sa inflasyon. Mabilis ring tumataas ang presyo ng gasolina sa palitan. Yorkis pabrika ng langis sa Rusya ay regular dahil inaatake ng mga drone mula sa Ukraine. Marami sa mga ito ay hindi na bago sa ganitong pangyayari. Hindi inilalathala ang opisyal na estadistika tungkol sa dami ng langis na pinoproseso sa Rusya pero hindi na maikakaila ang mga palatandaan ng kakulangan ng gasolina sa mga rehiyon.
Moskovsky Kamsomolis, bakit patuloy nating sinusubukang likhain ang ilusyon na ayos lang ang lahat na para bang mga bata ang kausap natin sa publiko? Tinutukoy ko ang tungkol sa gasolina o tungkol sa mga debris mula sa mga drone ng Ukraine. Hindi naaapektuhan ang production sa mga refinery. Nang banggitin ni Trump ang pila ng mga Ruso sa gasolina, saka lang ito inamin ng pambansang media ng Russia. Ngayon, gusto ko lang magbigay ng isang mahalagang punto ng mabilis. Sa mga nakaraang linggo lang, nakita ko na maraming Russian na YouTuber ang lumitaw sa YouTube na nagbabahagi ng totoong balita mula sa Russia. At ang ibig sabihin talaga nito ay sinusubukan nilang itulak ang propaganda ni Putin. Nakakita ako ng video ng isang YouTuber na nasa Russia na ipinapakita sa atin ang mga gasolinahan kung saan walang pila at pwede kang bumili ng kahit gaano karaming gasolina na gusto mo. Ginagamit niya ito bilang patunay na walang problema ang Russia at nagsisinungaling si Pangulong Trump tungkol sa kakakulangan ng gasolina roon. Kayo na, naniniwala ba kayo sa Russian media na bihirang magsabi ng masama tungkol sa Russia? O naniniwala ba kayo sa kung sinong random na YouTuber na pumunta lang sa isang gasolinahan? Alam ng Russian media ang sitwasyon sa Russia, pero naguulat lang sila kapag kailangan. Dahil matindi ang kakulangan sa gasolina, naguulat na sila ngayon. Ngayon, sa loob ng Crimea lalo na, lumalala na talaga ang kakulangan na ito. Ang mga sinakop na rehiyon tulad ng Donetsk, Luhansk at Crimea ay mas matindi ang kakulangan kaysa sa mainland Russia. Pero ang Crimea ang pinakamalala. 50% ng mga gasolinahan ay wala nito at nagpatupad lang ng kontrol sa presyo ang Russia. Pinapapababa nila ang presyo sa mga gasolinahan at pinapabenta ang gasolina sa mga producer kahit malugi. Ngayon, bukod pa sa lahat ng ito, nagpakilala na rin ng kupon ang mga awtoridad sa Crimea. Kung may kupon ka, pwede kang bumili ng 30 litro ng gasolina bawat araw. Pero bawal lumampas dito. Paano kung 30 litro ang bibilhin mo? Sabi ko nga, 50% ng gasolinahan ay walang gasolina. Bukod pa rito, nagpatupad na ng price control ang mga awtoridad ng Russia sa Crimea. Pinipilit nila ang mga producer at gasolinahan na magbenta ng gasolina kahit lugi. Parang bumabalik sila sa panahon ng Soviet. Sa palagay ko, matagumpay si Putin sa pagbabalik ng Soviet Union. Maraming maliliit na website at app ang nagmomonitor sa iyong mga gawain. Ibinebenta nila ang datos mo sa pinakamataas na nag-aalok. Ibig sabihin, pwedeng makuha ng hindi ka nais-nais na mamimili at masasamang banyagang ahensya ang datos na ito. Kaya nandito ang Surfshark sponsor natin para sa iyong proteksyon. Tinatago ng Surfshark ang iyong IP address at search history para hindi makuha ng iba ang iyong datos. Bukod pa rito, maaari mo ring ma-enjoy ang iba pang benepisyo tulad ng panonood ng mga content na naka-region lock sa mga streaming site. Pwede ka ring makatipid sa flight at bakasyon kung maghahanap mula sa ibang bansa. Pinakamaganda sa lahat, sa ngayon, may malaking diskwento ang Surfshark. Bisitahin ang surfshark.com/businessbasics or gamitin ang code na businessbasics sa checkout para makakuha ng 4 na libreng buwan ng Surfshark VPN. Isang subscription lang ang kailangan para gumana at maprotektahan ka sa lahat ng device mo kahit saan ka mag-internet. Nauubos na ang oras, kaya kunin mo na ang deal mo ngayon. Simula kagabi, may price coupon na rin sila. Ibig sabihin, kailangan mo ng coupon kung gusto mong bumili ng gas. At ang kupon na iyon ay nagbibigay lang sa iyo ng access para makabili ng 30 litro ng kadi. Nililimitahan nito ang marami, lalo na ang mga negosyo. Pero nakikita mo, lahat ng ito ay sumisira sa pangarap ni Putin na muling isama ang Crimea sa Russia. Dahil ang mga taga-Crimea ay hindi talaga masaya. Tingnan mo ang ulat na ito. Mula ito sa pinuno ng Mahulis, ang pinakamalaking organisasyon para sa Crimea at Tatar, ang orihinal na tao ng isla. Ayon sa kanya, tumitindi ang pagkadismaya kay Putin at sa mga autoridad ng Russia sa Crimea. Isa lang sa mga dahilan ng batikos sa Moscow, ang kakulangan ng gasolina. Maging matitibay na taga-suporta ng Kremlin ay nagpapakita na ng hindi pagkakontento. Ito ay dahil ang gasolina sa Crimea ay ibinibenta na gamit ang ration cards, tumataas ang mga presyo, at biglang tumaas ang mga bayarin sa kuryente at tubig. Napansin ng pinuno na dumarami ang nagpapatakbo ng pampublikong pahina at sumasali sa talakayan tungkol sa lumalalang ekonomiya sa peninsula. Karamihan sa kanila ay mga taga-suporta ni Putin at ng Russia na nakararanas na
ng ilang pagbabago sa kanilang kamalayan. Ngayon, nililinaw niyang hindi siya umaasang magbago ng isip ang mga Ruso. Pero ang totoo, kapag naging lubos na hindi na matiis ang buhay, posible at malamang pa nga na magbago ang pananaw ng mga tao tungkol sa mga nasa kapangyarihan. Ang Russia ay papalapit na sa isang kalagayan kung saan maaaring ma-activate ang mga panloob na salik panlipunan dahil sa mga parusa laban sa Russia. At ang pinakamahalaga, ang matinding paglaban ng sandatahang lakas ng Ukraina. Ngayon, hindi lang mga taga-Krim ang napapansin ito. Maging ang pinuno ng NATO, si Mark Rutte, ay nagsabi rin sa publiko ng isang pahayag na nagpapahiwatig na ang krisis sa gasolina ng Rusya ay maaaring magdulot ng revolusyon. Pakinggan natin ang pahayag na iyon. Malaki na ngayon ang epekto nito sa ekonomiya ng Rusya. May pila sa mga gasolinahan ngayon. Sa United States, baka magrevolusyon na sila kung ganito. Kung hindi mo mapupuno ang sasakyan mo, baka maulit ang 7,076. Pero sa Rusya, sa ngayon, nakakaya pa rin nila ito. Parang hindi pa sapat iyon. Binobomba pa ng militar ng Ukranya ang mga posisyon ng Rusya sa loob ng Crimea. At lalo lang nitong pinapalala ang takot ni Putin na unti-unting humihina ang kontrol niya sa peninsula araw-araw. Naipakita ko na ang ulat sa mga naunang video. Pero tingnan nyo ang takbo ng pangyayari. Simula noong katapusan ng Agosto, araw-araw nang winawasak ng Ukraine ang mga paliparan at mga sandatahan ng Russia. Lalong lumala ito nitong Setyembre. Nagtapos ang ulat noong Setyembre 25, pero nitong mga huling araw, umangat pa sa ibang antas ang mga pag-ataking ito. Narito ang clip mula sa sandatahang lakas ng Ukraine na nagpapakita ng mga drone nilang sumisira ng 3 eroplano ng Russia sa loob ng 24 na oras. Tulad ng nabanggit ko, hindi naligtas ang mga posisyon ng Russia sa Crimea. Panoorin natin ang clip. Ngayon, kagamitan lang ito, pero hindi lang sa kagamitan tumitigil ang Ukraine. Tinutugis din nila ang ulo ng ahas. Tinatanggal nila ang mga general, tenyente, at opisyal ng militar ng Russia sa Crimea. Tingnan mo ang bagong pag-atake. Nakakalabas lang ilang oras na ang nakalipas. Sa pag-ataking ito, makikita natin na winasak ng Ukraine ang buong grupo ng Russian National Guards. Hindi namin maipapakita ang pinakamatinding bahagi ng clip, pero sana nakuha ninyo ang ideya. Anong mangyayari pag pinaandar nila ang kotse? Boom! Ang sitwasyon sa Crimea ay malinaw na nagpapaligalig kay Putin tuwing gabi. At mayroon talaga tayong ebidensya para suportahan ito. Naalala nyo ba ang United Nations General Assembly na naganap lang noong nakaraang linggo? Ganito kasi, nagkaroon ng lihim na pagpupulong ang mga diplomat ng Russia at mga diplomat ng Europa sa gilid ng pagpupulong na iyon. At ang mga tala mula sa pagpupulong na iyon ay nagbibigay sa atin ng maraming ideya kung ano ang mga inaalala ni Putin. Ayon sa Bloomberg na may source mula sa pagpupulong, naniniwala ang mga Ruso na ang mga atake sa Crimea ay hindi lang gawa ng mga Ukrainyano. Naniniwala silang tinutulungan ng NATO ang Ukraine sirain ang ari-arian ng Russia sa Crimea. Ngayon, tinatakot ng mga Ruso ang Europa
para mapatigil ang mga pag-atake. Sabi ng Russia, tigilan ninyo ang mga pag-atake sa Crimea. Kung di ninyo pipigilan ang Ukraine, magsisimula kami ng digmaan laban sa NATO. Ang dahilan nila. Nakita nyo na ang ginawa namin sa Romania at Poland nang magpadala kami ng 20 drone, hulaan mo, magpapatuloy lang yan kung di titigil ang Ukraine. Ngayon problema na ito. Pero tingnan mo itong susunod na bahagi. Ang panig ng Russia ay kumuha ng masusing tala habang nag-uusap. Kaya napaisip ang European team na inutusan silang magbigay ng detalyadong ulat sa isang mas mataas na opisyal sa kanilang hanay. Ngayon, hulaan ninyo kung sino yon. Si Vladimir Putin. Sobrang interesado siya sa Crimea dahil sa kanyang kasaysayan sa rehiyon. Kung pag-aaralan mo ang pag-angat ni Putin, umalis siya sa posisyon ng pagkapangulo sa Russia noong 2008 pero bumalik siya muli noong 2012. Alam mo, hindi natuwa ang mga Ruso dito. Noong araw ng kanyang panunumpa, noong 2012 nagpoprotesta ang mga Ruso sa labas ng Moscow. Iniulat na ito ang pinakamalaking protesta na hinarap ni Putin at isa ito sa pinakamalalaki sa kasaysayan ng Russia. May mga oligarko sa entablado na nagsasabing labag sa konstitusyon ng Russia ang ginagawa ni Putin. Hindi pwedeng bumalik ang Pangulo matapos ang term limit, lalo na't mababa ang approval ratings niya ngayon. Ang pagsakop sa Crimea ang nagbago ng lahat. Para kay Putin, ang pag-aneksa rito ay higit pa sa simpleng pagkuha ng lupa. Ito ang pinaka-popular niyang desisyon. Biglang tumaas ang approval rating niya sa mahigit 80%. Para sa milyong-milyong Ruso, inilahad niya ang Crimea bilang makasaysayang atin, ninakaw noong pagbagsak ng Soviet, at sa wakas ay naibalik sa inang bayan sa ilalim ng matatag na leader na si Vladimir Putin. Hulaan mo kung anong mangyayari kapag nawala ulit ang Crimea sa parehong leader. Ito ang dahilan kaya nagpapanik si Putin.